Okay, so pag-usapan natin itong Nothing Phone 2A na almost 2 weeks ko na rin ginagamit alongside iPhone 15 Pro. So makikita nyo, binilang ko na rin ng case tapos nilagyan ko ng matte na screen protector kasi talagang ginagamit ko siya as my daily driver alongside nga sa iPhone 15 Pro. So parang secondary phone na rin. So pag-uusapan natin ngayon guys kung kumusta ba yung performance ng phone na to, worth it ba siya para sa presyo, ganyan. Pero bago natin umpisahan yung review, pag-usapan muna natin ng presyo. So mabibili natin to sa Digital Walker online tsaka sa kanilang mga physical store. Ang presyo ng 812 GB ay 18,990 pesos. Kapag 256 GB naman yung pinili natin, 20,990 pesos. At yung pinadala sa atin ng Digital Walker ay itong Milk na Nothing 2A 256 GB. Okay, so unbox na muna natin. Okay, so same pa rin guys yung feels ng unboxing dito sa 2A. Merong printed sleeve tayo na kailangan pa rin punitin dun sa may itaas para ma-open natin. Kaya medyo masakit talaga sa kalooban yan. Tapos, kapag na-open na natin yung mismong box ng 2A, pure white lang talaga. Pero mapansin niyo na yung design sa likod ng phone ay naka-engrave or naka-emboss pala dito sa box. Kaya napaka-unique and very elegant. Pag open ng box, marireveal sa atin yung 2A na nakabalot sa paper. Tapos may makikita tayo or mababasa na short message from Nothing dun sa ibandang left side. Maliban dito sa phone, ang accessory lang na meron tayo ay USB-C to USB-C cable at SIM ejector. Tapos sa may bandang pinakailalim ay safety and warranty information naman na makikita natin. Okay, tanggalin natin sa balot. Grabe guys yung design nitong Nothing Phone 2A sa likod. Yes, kagaya pa rin ng mga nagdaang Nothing Phone. Sobrang ganda, sobrang unique, pero mangingibabaw pa rin yung design ng 2A at alam mo agad na 2A itong hawak natin sa unang tingin pa lang. At bago ko makalimutan guys, bukod dito sa Milk, meron tayong black tsaka white. Yan yung available talaga sa Digital Walker. Hindi ko lang sure kung medyo na typo lang sila kung white ba yung available or milk kasi magkaiba talaga yung dalawang colorway na yan. Pwede yung panoorin yung video ni Unbox Therapy kasi in-unbox niya yung black, yung white, tsaka yung milk. So may konting difference sa milk tsaka sa white. Dun sa website ng Digital Walker, ang nakalagay ay white. Pero itong pinadala nila sa akin ay milk. So hindi ko alam kung na-typo sila. Pero itong nakikita nyo ngayon at na-review natin ay milk yung colorway. So itong case na gamit ko ngayon guys dito sa aking Nothing Phone 2A ay nabili ko sa Shopee. Pero meron pa akong isang case na nabili sa Shandy Philippines. So yung mga link na kailangan ninyo ay nandyan sa description box sa baba. Pati na rin yung link ng matte skin protector para dito sa Nothing Phone 2A. Nandyan na rin sa description box sa baba kung gusto nyong mabili. Pero sa review na to guys, tanggalin muna natin yung case para talagang makita ninyo yung overall na itsura at design ng phone na to. So itong Nothing Phone 2A ay merong IP54 na rating. So yung talsik ng ulan, ng tubig, o ng alikabok ay hindi agad-agad papasok sa phone na to. Tapos kung mapapansin niyo, sinabi ko kanina, sa unang tingin pa lang alam mo na Nothing Phone 2A yung hawak mo based dito sa design ng likod kasi nangingibabaw pa rin siya dun sa nagdaang dalawang generation. So ito, makikita ninyo yung format or yung layout ng kanyang dual camera ay paano siya, pa-landscape, pahiga, compared dun sa mga nagdaang generation na patayo naman. Tapos makikita ninyo na merong malaking bilog dito sa bandang itaas. Kaya para siyang nagmumukhang mukha ng robot or ulo, ganyan. At makes sense naman kasi sabi ng Nothing, dito sa loob ng bilog na to, nandyan yung chipset. So parang andito talaga yung brain ng Nothing Phone 2A. So ang galing lang. Tapos parang may bituka ba to or buntot? Parang ganun yung itsura ng kanyang design. Tapos very comfortable guys gamitin tong phone na to. Talagang na-inlove talaga ako sa phone na to. Kaya yung pinost ko dun sa Facebook page ng Solitic Reviews. Sa ngayon, ito talaga yung favorite na phone ko. Talagang gamit-gamit ko siya. At kaya sinabi ko kanina, binilang ko talaga ng mga accessories kasi nga ginagamit ko talaga tong phone na to. Ngayon, kapag uusapan guys yung haptics ng phone na to, grabe, pang flagship guys. Talagang
highly recommended gamitin nyo, wag nyong patayin. Mas mafe-feel nyo yung bawat pindot at bawat pag-type nyo sa keyboard dahil sa haptics nito. So talagang high quality. Hindi rin ako nabitin sa dual speakers natin dito sa Nothing Phone 2a. Kahit naka-max yung volume natin, okay pa rin yung quality, hindi sabog. May magandang separation ng left at right kapag naka-landscape mode tayo. At hindi distorted yung tunog. So, okay na okay gamitin. Tapos, in-display yung ating fingerprint dito. Yan, okay naman siya. Medyo, ayun, medyo may kabagalan yung kanyang animation. Pero, pwede naman natin yun ma-disable kung gugustuhin natin. Pero, for the most part guys, hindi naman ako na-disappoint sa kanyang in-display fingerprint scanner. Very reliable naman. And pagdating dito sa display, meron tayong 6.7-inch flexible AMOLED Full HD+, yung kanyang resolution, 120Hz yung max refresh rate, 394 yung ating PPI, meron tayong 240Hz na touch sampling rate, 10-bit yung color natin, may support siya sa HDR10+, at 100% yung kanyang DCI-P3 color coverage. At syempre, meron tayong protection. Corning Gorilla Glass 5 at 1,300 nits yung ating peak brightness. So in short guys, yung display nitong Nothing Phone 2a, hindi talaga tinipid ng Nothing. Talagang pang flagship yung quality. Ang ganda talaga ng display, pero pag-usapan pa natin yan. So ano sa lahat guys, yung bezels nitong Nothing Phone 2a, pantay na pantay. Makikita nyo naman, diba? Yung baba, yung dalawang side, yung taas, pare-pareho yung kapal. Tapos, out of the box, guys, meron na tong naka-install na screen protector. Talagang pinalitan ko lang tong akin. Pero makikita nyo ngayon, guys, yung quality ng display nitong Nothing Phone 2a kapag nakalagay pa yung default na screen protector. Medyo reflective talaga siya. May glare talaga kapag may ilaw or may liwanag sa harap kapag nanonood tayo. Pero, for the most part, ang ganda ng display talaga ng phone na to. Ang ganda ng color reproduction niya. Accurate yung colors natin dito. Napaka-vibrant ng display. Wala akong makita o nakitang kahit anong issue nung ginagamit ko siya. Again, pagdating yun sa color reproduction, sa itsura ng display, wala akong nakitang kahit anong issue. Pero, meron tayong pag-uusapan tungkol sa kanyang refresh rate maya-maya lang. Ngayon para dun sa mga gagamit ng Nothing Phone 2a sa pag-stream ng movies or ng TV series, good news kasi yung kanyang Wi-Fi security level 1. At makikita nyo dito sa Netflix application na talagang Full HD yung ating max playback resolution. Medyo nabitin lang ako ng kaunti kasi yung kanyang HDR capabilities nakalagay none. Pero may support siya sa HDR10+. Siguro sa mga susunod na software update, ma-fix to ng Nothing. Ngayon, pagdating dito sa kanyang color settings, meron tayong setting para sa colors. Ayan, may dalawang presets, alive tsaka standard. Obviously, kung gusto nating mas natural, pwede namang standard. Tapos yung color temperature natin, pwede natin dito mabago. Tapos pagdating naman guys sa settings ng kanyang refresh rate, meron tayong tatlong option. Standard kung gusto na nating 60Hz. High kung gusto nating nakalock siya to 120. Dynamic kung gusto nating 120Hz. Tapos bababa siya to 30Hz. Yan ang promise ng Nothing dito sa display ng Nothing Phone 2a. Ngayon, tingnan natin guys kung makukuha natin yung 30Hz na sinabi or prinamis ng Nothing. So, kapag hindi na natin tinatouch yung display, makikita nyo dun sa may left side sa taas. Ayan, bababa naman siya to 60Hz. So, talagang makakatipid naman tayo sa battery. Pero try natin ngayong mag-always on display kung makukuha natin yung 30Hz na yun. Okay, so naka-always on display na tayo guys. Makikita ninyo na naka 120Hz tayo. Grabe, ang lakas niyan sa battery. So sa ngayon, hindi ko ma-recommend na gamitin nyo yung always on display feature dito sa Nothing Phone 2a hanggang sa ma-fix yan ng Nothing. So pagdating naman sa performance, naka Nothing OS 2.5.3 na tayo dito. Tapos Android 14 yung ating Android version. Dimensity 7200 Pro yung kanyang chipset. 12GB yung kanyang RAM at 256GB yung kanyang internal storage. At kagaya nung pinost ko guys sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews, itong Nothing Phone 2a ang closest to Pixel na pwede nating makuha dito sa Philippines kasi wala pa talaga tayong official na mga Pixel phones dito na pwedeng mabili locally. So, ito yung sagot sa problema na yan. Kasi nga, stock Android yung feels dito sa Nothing Phone 2a. Basically, wala tayong bloatwares dito. May konting alteration lang or touch yung Nothing, kagaya pa rin dati. Kita nyo naman yung mga icons dito sa settings.
ganyan. At syempre, nandito pa rin guys, yung ating glyph interface. So, meron pa rin tayong makikita ang tatlong LED sa likod nitong Nothing Phone 2a na pwedeng maging notification natin kapag meron tayong natanggap na call, message, or chat. O kaya pwede natin gamitin to kapag nagta-timer tayo. At kagaya pa rin ng dati, meron pa rin composer dito kung saan pwede tayo makapag-compose ng behavior ng ilaw kapag merong notification, pati na rin yung tunog. So, pwede natin itong i-assign sa kahit sinong contacts na gusto natin. So, kapag nakita natin at narinig yung notification or yung glyph interface, alam agad natin kung sino yung nag-message or yung tumawag. Tapos guys, meron tayong RAM booster dito. Basically, virtual RAM siya. Yan yung tawag ng Nothing. So, up to 8 gigabytes yung pwede nating ma-add. So, kung 12 gigabytes na variant yung nabili natin, meron tayong total na 20 gigabytes of RAM. Pero tingnan natin kung gimmick lang yan. Makakatulong ba talaga sa performance itong RAM booster o hindi? Check natin yung mga Antutu score. Okay, so ito guys yung score natin sa Antutu kapag naka-off yung kanyang RAM booster. So naka-game mode tayo nito so talagang sagad-sagad yung performance. 671,610. Pero check natin kapag naka-on or nakabukas yung kanyang RAM booster. So kita nyo naman guys, ang laki nung na-improve. 685,828 na yung score natin. So I suggest na talagang gamitin nyo, i-on nyo yung RAM booster para makatulong pa sa performance itong Nothing Phone 2a at lumaki pa yung RAM natin. Pero sa totoo lang, medyo nabitin ako sa Antutu score na nakuha natin sa phone na to. Siguro nag-expect ako ng mahigit 700,000 pero yun lang talaga yung nakuha natin. Nakailang ulit ako. Naka-ano tayo nun. Kagaya na sinabi ko kanina, naka-game mode tayo, naka-on or naka-off yung RAM booster pero hanggang less than 700,000 lang talaga yung score na nakuha natin. Ngayon, pagdating naman sa thermals nyo guys, halimbawa mag-games tayo dito, gagamit ng mabigat na application, i-expect ninyo na medyo mabilis bababa yung battery. Halimbawa, dito sa wildlife stress test, after yung test natin, ang nabawas sa battery niya, 8%. Tapos sa temperature naman, nadagdagan ng 9 degrees. Sumabot tayo ng 40 degrees. Di pa naman super alarming, pero kung nag-start tayo sa medyo mas mataas na temperature, magiging alarming talaga yung heat na ma-generate nito. So again, hinay-hinay tayo dito sa Nothing Phone 2a. Ay, test natin siya sa gaming. So makikita nyo ngayon guys, dito sa Asphalt 9, na-generate niya lahat ng graphics. Napaka-smooth ng performance natin. So, indication to na talagang kayang-kaya nitong Nothing Phone 2a kahit pa yung mabibigat na games. Pero test natin siya sa iba pang game. Dito naman sa Grid Auto Sport, makikita ninyo, napaka-smooth pa rin ng performance, napakaganda ng graphics, walang kahirap-hirap sa Nothing Phone 2a. Dito naman sa NBA Infinite, yung ating settings ay halos naka-ultra lahat. Tapos yung ating anti-aliasing ay naka 2 times. So kahit papano, may enhancement sa graphics dahil sa chipset nitong Nothing Phone 2a. Ngayon sa actual performance ng NBA Infinite, again, walang problema. Wala akong naramdamang hiccups or struggle sa kanya. Napaka-smooth pa rin ng performance. So, pagdating guys sa gaming, kayang-kaya nitong Nothing Phone 2a kahit ang mabibigat na games. Pero, kagaya na sinabi ko kanina, medyo aggressive na kaunti yung 7200 Pro. Kaya medyo mag-generate siya ng alarming heat kung hindi ganun ka-ideal yung room temperature natin. Ngayon pagdating dito guys sa camera, naka 50 megapixels, 1.9 aperture tayo na main shooter. Meron niyang OIS or Optical Image Stabilization. Yung kanyang secondary camera na ultrawide ay 50 megapixels din, pero 2.2 lang yung aperture. Yung selfie camera naman niya ay 32 megapixels. Okay, so ito yung ating selfie video recording dito sa Nothing Phone 2a. Ang pinakasagad na pwede nating ma-record dito sa kanyang selfie camera ay 1080p, 30 frames per second. So makikita ninyo, hindi ganun ka-wide yung framing natin. Siguro dahil sa EIS or Electronic Image Stabilization. Kaya makikita ninyo kapag naglalakad tayo habang nag-video recording, mas stable siya compared sa iba. Pero yun nga, hindi ganun ka-wide. Ngayon, kung pag-uusapan natin guys yung kulay, medyo may signature na kulay talaga ang Nothing pagdating sa video tsaka sa photos. So, hindi ko masasabi na ganun ka-natural. Kahit yung skin natin, medyo may enhancement na ginagawa yung Nothing. Yun lang yung observation ko. Yun yung quality ng selfie camera niya para sa akin. Pero,
Ano man yung observation ninyo, comment nyo dyan sa baba. Ngayon, pag-usapan natin yung quality ng photos sa kanyang rear camera. Again, may signature na kulay yung Nothing. Hindi siya ganun ka-natural. Pero, okay naman yung kulay para sa social media posting. Yung sharpness, okay din. Detailed naman. Kailangan lang natin siguro i-adjust gamit ang third-party application para medyo mas maging natural yung kulay. Pero, para sa preference ko, hindi siya ganun ka-natural. Pero pasado siya pagdating sa overall na quality. Ngayon, kung titingnan naman natin yung 4K video recording sa rear camera nitong Nothing Phone 2a, okay naman. Stable naman siya kapag ginamit natin siya habang naglalakad. Meron din naman tayong bokeh or yung depth. Kahit na indoor, maganda yung quality. Kita nyo naman sharp na sharp. So overall guys, pagdating sa camera nitong Nothing Phone 2a, pasado siya para sa presyo. Dahil na rin siguro sa pagiging stock Android niya, kaya medyo may kamahalan talaga tong phone na to. Pero yung kanyang camera, hindi natin may compare dun sa ibang brands na ganito rin yung presyo. Kasi mas maganda yung quality ng mga yon, pero hindi yung stock Android. So, yun yung ano natin doon, yung catch natin doon. Pero dahil almost stock Android talaga to, parang 90% stock Android tong Nothing Phone 2a, mapagbibigyan natin yung quality ng kanyang camera. Pwede na siya para sa presyo niya. At dahil sa napakatagal na software updates, security updates na promise ng Nothing dito sa Phone 2a, maasahan natin na yung camera quality at video quality nitong Nothing Phone 2a mag-i-improve pa by time. Okay, so dito naman tayo guys sa kanyang battery. So 5,000 mAh yung ating capacity, 45 watts yung kanyang charging speed. Ang promise ng Nothing dito, 0 to 100%, 1 hour or 59 minutes lang yung kailangan nating hintayin. So, tingnan natin kung totoo yan. Okay, so meron akong dalawang test na ginawa dito dahil nga wala itong kasamang charging brick. Yung una kong test na ginawa ay 16 to 100% gamit ang GAN charger, 2 hours and 26 minutes yung inabot. So, siguro hindi niya supported yung GAN charger na ginamit ko. So, inulit ko yon. Ang ginamit ko naman ay GAN power bank. 27 to 100%, 55 minutes ko na lang na-charge itong Nothing Phone 2a. Pero mapapansin nyo guys, habang charge ko itong Phone 2a sa GAN power bank, na hanggang 31 watts lang talaga yung max charging speed na nakuha ko. Hindi ko sure kung bakit, pero siguro kailangan talaga nating bumili ng charging brick sa mismong Nothing para ma-experience natin yung 45 watts na charging speed nito. Pero pagdating naman guys sa mismong SOT or screen on time, kita nyo naman, napaka-impressive. Almost 17 hours yung nakuha natin dito sa PCMark. 16 hours and 46 minutes. So, ang setting natin yan, 50% brightness, tapos naka-dynamic yung ating refresh rate. So, galing, diba? Napaka-reliable nitong Nothing Phone 2a pagdating sa battery performance. Okay, so sa tingin nyo ba guys, sulit itong Nothing Phone 2a para sa presyong 20,990 para sa 256GB at 18,990 naman sa 128GB. Comment kayo dyan sa baba. Kung ako'y tatanungin nyo itong phone na to ay para doon sa mga user na talagang gusto ng phone na magagamit nila for at least 3 years. Kasi at least 3 years makakatanggap tayo dito ng tuloy-tuloy na Android updates or security updates. At sa almost 2 weeks sa paggamit ko sa phone na to, nakatanggap na ako ng 2 updates na napakadami talagang fix at mga improvements mula sa Nothing. Kaya by time, mag-i-improve pa yung performance ng Nothing Phone 2a, yung kanyang battery performance, mag-i-improve pa yan. Kahit ang laki na ng SOT na nakuha natin, yung kanyang camera, mag-i-improve din yan by time. So, ang dami pang enhancement, improvements, at fix na may experience tong phone na to. So, para sa akin, in short, para sa presyo nito, sulit na sulit to. Kaya kung gusto nyo itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.